Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang tignan yung mga pagbasa ngayon na tumutugon sa isang napakahalagang tanong. Paano nga ba maging tapat na lingkod at katiwala ng Diyos? At maaaring yung mga pagbasa natin ay tumugon ito sa pamamagitan ng tatlong aral. Yung una po ay yung pagsampalataya sa Diyos. Ito yung pagbabalik tanaw sa kwento ng mga Israelita nung sila po ay nasa Ehipto. Si Moises ay isinugo ng Diyos para sila ay makalaya, sa kanilang pagkakaalipin. Kumbaga itong siping ito mula sa aklat ng karunungan ay para bagang paglalagom dun sa kwento mula sa matandang tipan sa aklat ng Exodo. At alam natin ang nangyari dahil sa pananampalataya ni Moises at ng mga Israelita, sila ay nakatawid hindi lamang sa pulang dagat, kundi nakapaglakbay sa ilang hanggang makarating sa lupang pangako. Ang pinanghawakan nila sa gitna ng kanilang maraming pagsubok ay ang pananampalataya sa Diyos na sasalba sa kanila at sumalba sa kanila sa dami nilang mga dinaanang mga krisis. Alam naman po natin yan, nung sila ay nakaalis na sa Ehipto, hinabol pa sila ni Pharaoh at ng kanyang mga tauhan. Pero nung nakatawid sa pulang dagat, nalunod ang mga sundalo ni Pharaoh. Nung sila ay naglakbay sa ilang, may pagsubok sila dahil wala silang mainom, makain. Pero ang Diyos hindi nagkulang dahil sa kanilang pananampalataya. Kahit sila'y nagrereklamo, pananampalataya ni Moises at mga Israelita, sila ay nagkaroon ng tubig, nagkaroon ng mana na umulan, tinapay mula sa langit, at pinarin mga ibon na kanilang nakain. At nakarating din sila sa lupang pangako. Kaya maganda kang tignan, pag dumadaan tayo sa matinding mga pagsubok, ang pinanghahawakan ba natin ay ang ating pananampalataya? Kalimitan na nangyayari nga, imbis na kapit sa pananampalataya o kapit sa Diyos, yung iba, kapit sa patalim. Ang aral para maging isang tapat na lingkod at katiwala ng Diyos, kumapit ng may pananampalataya sa Diyos, na kailanman hindi ka pababayaan at gagawa ng paraan para ikay matulungan at masalba sa mga dinadaanan mong pagsubok. Yung ikalawa ay pananalig sa Diyos na nagpupuno sa ating mga pangangailangan. Sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo, binaliktanawan ng otor, o yung sumulat nitong aklat na ito o sulat na ito sa Bagong Tipan ang nalalahad sa aklat ng Henesis. Yung kwento ni Abraham, di ba? Di ba si Abraham matanda na, 75 years old na. Tinawag ng Diyos para sa isang misyon. Sabi ng Diyos, Abraham, ikaw ay may misyon. Pumunta ka sa lupang ituturo ko sa iyo at dalhin mo ang iyong buong pamilya angkan. At ikaw ay yayabong. Sabi ng Diyos, ang lahi mo ay dadami. Siguro sabi ni Abraham, paano yan, Lord? Matanda na ako. Si Sarah, matanda na rin. Baog pa. Paano yun? Pero nagpuno ang Diyos. At alam naman natin ang kwento, binayaan siya ng isang anak, si Isaac. Sabi nga po, yung salitang Hebreo sa
Yung salitang Hebreo na Isaac, ang ibig sabihin, no? Talagang biro ng Diyos. Bakit biro? Paano mangyayari yun? Matandang mag-asawa, si Sarah baog pa, nagkaroon pa ng supling. At ito yung minahal ni Abraham. No? Pero dumating ang panahon, sabi ng Diyos, o Abraham, ikaw ay umakyat doon sa mataas na bundok. At doon sa taas na yan, yung pagtatayo mo ng altar, may iaalay ka, no? Para sa akin. Hindi niya alam kung sino iaalay. Sa mga sumasampalataya sa Diyos, lalo na ni Abraham, alam nila inaalay isang hayop. Pero sa kwento nga, sabi ng Diyos, ialay mo ang iyong anak. Sabi ni Abraham, paano ito? Minahal ko tong anak na to. Ibinigay mo sa akin. Pero nandoon ang pananalig ni Abraham. Sabi niya siguro sa kanyang sarili, ako'y susunod sa Diyos. Merong nais ang Diyos para dito. Siya'y sinubukan ng Panginoon. At tinaas niya ang kanyang punyal, pero nung papatay na niya ang kanyang anak para ialay sa Diyos, sabi ng Diyos, tumigil ka hindi. Sinusubukan lang kita. Ang pananalig sa Diyos ay mahalaga. Ito ay ating kumpiyansa at pagtitiwala na anuman ang ipagagawa sa atin ng Diyos, magpupuno siya. Di ba pag nagdadasal tayo ng Ama namin, anong sinasabi natin sa Diyos Ama? Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Di ba yan ay isang pagpapatotoo? Nananalig tayo na sa araw-araw, pupunan ng Diyos ang ating pangangailangan. Material man o espiritual, dahil mahal tayo ng Diyos. Pero meron pa pong ikatlo, at yan yung pagiging handang mabuting katiwala ng Diyos. Handang nagbabantay. No? Dahil pag tinawag ka ng Diyos, ikaw ay tatanungin kung naging tapat kang lingkod at katiwala. Yan yung mensahe ng ating ebanghelyo. May 2 talinghaga dito, pero ang sinasabi lang, no, na pwedeng dumating ang Diyos, no, na parang magnanakaw, hindi ka handa, ay magugulat ka na lang. Pwede kang tawagin ng Diyos. At pag nadatnan ka, ang sinasabi, dapat handa ka. Handa ka para sa Kanya. Handa kang makarating sa buhay na walang hanggan. Handa mong sabihin sa Diyos, Panginoon, naging mabuti akong katiwala. Kaya nga, ang ganda ng sinasabi po dito, no? Sa bandang huli ng ating ebanghelyo, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Kaya magandang itanong, no, sa inyong buhay, no? Paano ba kayo? Paano ba tayo bilang Kristiyano sa ating pamilya at pamayanan, sa ating pinagtatrabahuhan? Lahat ng ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, handog yan. Napayayabong ba natin yung ating talino, yaman, panahon? Hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating kapwa at sa ikaluluwalhati ng Diyos. Pag dumating ang oras na tayo tatawagin ng Diyos, sana sabihin natin, Panginoon, naging mabuti akong katiwala at handa na ako para pumasok sa iyong kaharian. 3 tugon sa tanong, paano nga ba maging mabuting lingkod at katiwala ni Jesus? Una, pagsampalataya sa Diyos. Ikalawa, pananalig na siya'y magpupuno sa ating mga pangangailangan. At ikatlo,
pagiging handa, pagiging mapagbantay, na katiwala, mabuting katiwala, na pinayayabong ang lahat ng kaloob ng buong may kapal sa atin. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating kapwa at sa ikaluluwalhati ng kaharian ng Diyos. Amen.